parang baliwala lang po. Nung napag-aralan namin tungkol sa kila Ma'am Antoinette, kila Ma'am Alma, dun sa schooling namin, yun, nagkaroon ako ng record na kailangan magkaroon pala talaga ng record. Kasi dati po, hindi talaga kami nagre-record. Kaya hindi namin alam kung ano lumalabas na pera, ano ang pumapasok, o kung nakakatabi ba kami o hindi po. Kami, nakasulat lang yun sa papel na maliliit, nakasabi dyan, pagkahinain yan, ipag lahat. Kaya yun, ang ginawa ko, yun na talaga. Naka-record na talaga siya, may date, at saka, basta naka-ano na talaga yung record. Yun yung pinaka-ano ko talaga doon, katutulong ko. Yun, napaka-importante pala. Dati, hindi kami nagre-record. Ngayon, natutunan ko na mag-record. Nakikita ko yung lumalabas na pera, saka pumapasok ko. Bali, umaban ko ba yung puhunan. Tapos, kasi minsan po may nakungutang din sa amin na supit namin. Pag hindi ko po na-ilista, kung sa isip lang, walang record, eh, pag dininay ko ng utang, hindi ko lang maging ebidensya. Po ito, sa pagre-record po, para alam ko po kung ilan po yung nabebenta ko sa araw-araw. Kumbaga binili ko na 10 kilo sa tulad ng talong. Ilan po yung ni-record ko dito na nabenta ko. Nagkatugma rin dun sa binili ko, kumita man ako sa binili ko na product sa Qmart. Sana kumita. Pagkano pinabili mo at yung pumasok. Tapos, yung mga gulay na hindi na siya gaano kagandahan, magawa ng paraan para maging peta. Bali, umunlad po yung aming business sa tulong po ng vendor village school sa pamamagitan po ng paggaano ng record ng cash in, cash out, ano po. Tapos sa timekeeping din po ng aming kung paano po namin i-manage yung oras namin bilang isang business na nagdenegosyo. Kung na nakita namin na mas mahalagaan pa at kaul na rin pa po yung aming kaalaman na natutunan at i-apply ko sa aming pagdenegosyo bilang isang vendor. Mas na-improve ko yung kalidad ng mga tinda ko. Mas nalaman ko kung paano ko i-approach yung mga customer ko dahil din sa natutunan ko sa is. At isa pa, tinuro din kung kaayusan at saka kalinisan ng tindahan dapat. Kailangan yun para mas maging maayos yung pagtitinda. Home safety and hygiene para pagka-quality po ng gulay para na-serve namin sa mga customer namin na maganda. Yung pagdidilig daw ng pag-ayos daw ng gulay, hindi raw yan nilulublo. Kailangan ng patawag. Igaganon ng tubig. Kasi daw, yung insect, doon sa lulublugan, kung meron ng insekto doon sa una, mapupunta rin sa susunod ng lulublugan. Kaya kailangan siya, nakaano lang, ibubuhos mo lang siya, didilig mo lang talaga siya. Natutunan din namin tungkol din sa climate change kasi na bago-bago yung panahon. Halimbawa, kailangan yung mga paninda kung halimbawa kung yung mabilis lang mabulok kung anong panahon ng tag-ulan. Hindi na muna namin binibili. Yun lang muna yung mga matitibay na maitinda namin na pwedeng tumagal po ang niya. Yung buhay niya, yung hindi nalulusaw agad. Malaking itulog sa akin sa mga plastic. Para huwag masyadong gumamit ng maraming mga plastic. Nakakatulong po siya dahil yung pagsisibing ko, yung po pinagkukuha yung mga gastusin hanggang at lahat na
bayaran ko sa ilaw, tubig, doon ko po kinukuha sa savings ko. Kahit habang nililecture sa amin yun, napansin ko talaga, kahit hindi ako nag-iipon yung anak ko, napansin ko talaga meron. Kaya nung medyo may lumabas ng mga 2 buwan, siguro na niya. Lumabas, nagdagdag ako ng paninda. Nagdagdag ako ng paninda. Ngayon gusto ko madagdagan. Parang lumiwanag yung kaisipan ko na, yun nga, lalo pang mahahasa dito yung makipag-usap sa tao. Yung pagkalimawa ko sa mga barangay captain, yung mga tinalagyan ko ng mga building site, nung natuto ako sa kanilang makipag-usap, hindi nila ako tinataboy. Halos binigyan nila ako ng kompromiso magtinda niya kasi na parang naanuan sila sa ng bunganga ko na makipag-respeto sa mga tao. Nagaan yung paano bibigay yung tamang kalidad sa mga customer. Hindi lang yung mahalaga para makabenta ka. Yung ano namin, mentor namin magaling eh. Ang sabi, inobasyon. Yung talaga ang ano niya eh. Kaya ano ko dati kasi, yung tinda namin, kunti-kunting gulay lang. Tapos ngayon, ang pinaka-ano doon na naisip ko, magdagdag ng mga lahat na items na kakailanganin ng customers. Kahit sa isa-isa, basta kumpleto. Nagpapasalamat ako sa BBS kasi isa ako sa nabigyan ng pagkakataon na mapili. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin, marami akong natutunan. At pwede ko yung ituro sa mga anak ko na gusto rin mag-negosyo ng gulay pagdating ng panahon. At saka yung sobrang saya habang nag-aaral kami ng BBS. Yun, sobrang saya talaga. Maraming salamat po sa BBS kasi marami po kami natutunan doon. Una po pakikipag-kapwa din. Kasi sobrang malaki po yung naging tulong talaga sa akin. Lalo na po ako na bago lang po ako umpisa dito sa business na sa ngayon po, sabi ko nga po sa inyo, umpisa lang ako sa maliit na negosyo, na puhunan. Ngayon po, kasi lumaki na po siya ng lumaki. Na lumago na po siya. Tapos yun nga po, naging 2 na yung business namin. Sa mga katulad kong nagtitemporary building site, ang payo ko lang sa inyo, huwag kayo tumigil o huwag kayo sumuko, kaya lang buhay po natin. Kahit tayo po ay ganito lamang, napakaganda po sa buhay. Dahil dito po wala tayong amo, kundi tayo.